Good morning Facebook friends! Kamusta kayo? Kamusta ang tulog nyo? Salamat sa mga like, shares, and comments nyo. Tsaka sa mga views. Maraming salamat sa inyo. Eto ako, tapos na ako sa morning duty ko. Lunes na naman, Monday morning. Ayan, papayat ako sa inyo. Tingnan nyo, basa. Kasi nalinisan ko na yan. Kagabi, hindi ako nakapag Facebook live. Kasi busy ako eh. Dinidismantle ko yung assemble ko dati na 10 kilowatt generator. Dinidismantle ko siya kasi kinonvert ko siya. Ginawa ko na siya individual. Individual kasi may paggagamitan ako eh. Sa mga ibang vlogs, papakita ko sa inyo kung saan ko siya gagamitin. Ayan, tignan nyo yung mga fur babies ko. Ayan, mga bagong ligo yan. Yan, mga bagong ligo sila. Ayan, tignan nyo yung panahon, makulimlim. Tignan nyo yung panahon, makulimlim. Ayan, o. Ayan. Ganyan lang sana palagi. Malamig yung hangin, tapos walang masyadong init. Masarap magtrabaho pag ganyan ang panahon. Sarap gumalaw. Ito ako, pakapi-kapi. Ito yung pinagkabalang ko kagabi. Kasi meron akong generator. 10 kilowatt siya. Tatlong 3,000. Tapos isang 1,000 kilowatt. Pakita ko sa inyo. Ayan yan. Ayan yung luma akong generator. 3 kilowatt yun. Na snap. 3 kilowatt yun. Tapos ito yung mga outlet niya sa harap. Nag-charge dyan. Ito. Yan, yung dalawang motor na yan. Hindi ko na may explain sa inyo kung paano ko ginawa yan. Dinismantle ko yan kahapon para i-convert ko sa individual. Ayan, naka-individual na yan. Naka-individual yan. 1,000, 3,000 yan. 3,000 watts na inverter. Kasi ito pa yung dalawa. 3,000 din yan. Ito 1,000 lang to. Pero pure sine wave yan. Tinest ko yan ng oscilloscope. May oscilloscope ako doon, yung lumang model. Pero gumagana pa naman, naayos ko yun eh. Binigay sa akin yung sira. Pinagtyagaan ko, pinagpapalitan ko ng mga kung ano-ano. Hanggang sa eventually napagana ko. Ayun, tinest ko yan, yung tatlo na yan. Basta luma na siya. Maliit lang yung may LCD siya, maliit na ganun. Tapos doon makikita yung waveforms niya. Ayun. Tinest ko yan, yung mga yan, lahat yan, pure sine wave. Pwede ka mag-charge ng cellphone, electric fan. Kasi may nakabukod ako dati niyan, isa. Tapos nung mag-brand out, minsan na nag-brand out dito sa amin, yung kaibigan ko, pumunta rito na i-charge. Sabi ko, huwag ka na maki-charge dito, dalhin mo na lang tong isang unit ko na to. Dalhin mo sa inyo, kasi may baby siya eh. Pinahiram ko muna sa kanya. Sound check kay Mark. Kay Utol Mark. Negs. Siya yung pinahiram ko noon para may ventilador sila, mapagana na yung ventilador nila, yung rep nila, hindi masira yung ulam, yun. Tsaka ilaw, tapos makapag-charge yung internet nila, yung modem, may saksak nila, yun. Pinahiram ko na rin siya ng extension. So, maganda yun minsan kahit pa paano nakakatulong ka sa mga kakilala mo. Hindi masama yun. Maganda yun. Siya nga pala, kahapon kumain kami sa karinderya, di ba? Kasi yung mga anak ko, sinasanay ko sa table food yan, na walang kaselan-selan. Ayoko kasi nung maarte. Ayoko silang lumaki na maaarte. Yung nakakita ko, bata, may dumaan lang na ipis eh. Kung makatili, akala mo bakla. Pero lalaki naman pala. Gets yun, yung kaartihan. Ma-share ko sa inyo nung buong COVID na panahon. Ang libangan ko nun, 2 bagay lang. Mag-repair ng cellphone at magwalis ng kalsada. Kaya lahat ng COVID virus, siguro, natikman ko. Lahat yun. Pero wala eh, kaya na resistensya ng katawan ko eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, maswerte ako.
Pero saka ako na iba-vlog kung bakit ako naging maswerte. Kasi mahabang kwento yun. Napakahaba. So, yun nga. Yun, sinasanay ko silang kumain ng table food na lutong bahay. Basta alam kong malinis. Yung kinain na naman namin, matagal na akong kumakain dun. Simula nung naging karindere yung kumakain na ako dun. Kaya subok ko na yun. Mga ginataan, Bicol Express, okoy, talo, tortang talong, mga ganun. Mga kilawin. Gusto ko kasi ma-experience nila lahat. Yung fast food. Yung fast food nga, hindi na fast food eh. Kaya nga tinawag na fast food. Pag dumaan ka sa drive-thru, dapat bigay agad nung ano. Kasi nga fast food. 'Di ba? Pero hindi siya fast food. Sasabihin sa'yo, hintayin mo na kayo sa parking. Hintay kayo sa parking. Ganun. Tapos yun, kinakain ko na rin sila sa mga mid-class to high-end na kainan. Oh. Mang Inasal, Jollibee, Angel's Pizza, yun yung mga kinakainan namin. Sa Milky Way, alam nyo ba yung Milky Way, 100 years old na. Yung kinakainan namin na yun. Estudyante pa ako. Doon ako nagla-lunch. Pag Saturday, Sunday, walang pasok. Tapos pag mag-isa lang kasi ako nun sa bahay. Instead na magluto ko, kakain na lang ako nun. Marami silang masasarap. May sinuglaw sila. May mga sisling. May overload tokwat baboy. Ang the best nila yung sotang nila na nakabilao. Yun ang the best seller nila. Tapos may ice cream sila. Kasi nag-start ang Milky Way. Ice cream yan eh. Yan. Pero ang ice cream nila, puro. Pag sinabing avocado, avocado talaga yun. Walang flavoring yan. Yan. Parang katulad ng halo-halo na beans. Yan. Halo-halo na beans, kinakainan din namin yan. Masarap dyan. Marami kong mga alam na kainan na affordable lang. Pero sulit. Sulit yung pagkain. Practical kasi ako na klase ng tao. Katulad nun, yung equipment na pinakita ko sa inyo, lumang generator yun. Inassemble ko yun. Kasi nga tagbagyo, tapos biglang mapapatid yun. Siyempre, mga kable. Dahil nga sa labat yung kable, minsan napapatid, yung kuryente, nadadamay. So, mawawala kami na ilaw. May mga anak ako eh. I always keep in mind to protect my family. Always protect them. Hanggang dun sa makakaya. Always protect them. Kasi yun yung essence ng ba't ka nabubuhay. To protect your family. Yun. Kasi kung iisipin mo, people may come and go. Friends may come and go. Pero your family is the only thing that is always at your back. O has your back. Kaya lagi nyung tatandaan yun. Tsaka always live your life to the fullest. Kasi di mo alam kung kailan ka uuwi. Yun yung mga bagay na may gusto nga ako ipatattoo sa katawan ko eh. Actually, may tattoo ako. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan ang tattoo. Tapos sa kabilang kamay ko ito. Ayan. Ayan ang mga tattoo ko. May isa akong gustong ipatattoo na Bible verse eh. Alam mo yun, yung Bible verse na God gave me serenity. God gave me strength. And God gave me wisdom. Yun yung tatlong bagay na gusto ko. Serenity,
strength and wisdom. Ito, kape lang, kape tayo. Yung kape ko hindi ordinaryo to, MX3 to eh. Gusto ko kasi yung mga veins ko bumuka, pero wala naman siyang therapeutic claim, pero nakakaganda siya ng digestion ko. Kumbaga hiyang ako kaysa dati sa Nescafe Gold, nagpa-palpitate ako lagi. Yun. Nag-explain lang ako kung bakit hindi ako nakapag-live kagabi, kasi nga may mga ginawa ako, sobrang busy. Yun. Tsaka congratulations sa New York Knicks kila Jalen Bronson. Tutuwa ako sa team na yun eh. Yung unselfishness nila to share the ball, tapos yung tiwala nila kay Jalen. Isipin mo, dalawang team sinwit nila, 76ers, Lakers, muntik na yung San Antonio, nakachamba lang. Kung hindi, isipin mo, from quarter to final, sweep mo lahat. Diba? Ganung alas yung New York Knicks. Pero, nakatalo pa rin sila. Ibig sabihin, bilog ang bola. Natalo sila ng isang laro. Pero, nag-champion naman sila. Deserve nila yun. Congratulations sa buong New York Knicks. Lalo na sa mga fans ng New York Knicks. Kasi, fans ang bumubuhay sa isipin mo kung may paliga tapos wala nanonood, anong kwenta? Wala, diba? Fans ang bumubuhay. Hindi ako natutuwa sa laro ng Token Text tsaka ng Ginebra. Parang yung ibang games benta. Hindi naman ganun yung fourth quarter kagabi, ganun maglaro ang Token Text. Ganun sila. Pero yung mga pagkatalo nila, isipin mo, Jason Castro, libreng-libre sa top of the key. 3 points. Kapos. Nambata, kapos. Tapos Chot Reyes, pangiti-ngiti lang. Yeah. Si Chot Reyes, kapag nga nainis sa referee, nagwawala yan. Nagwo-walk out yan. Pero ito tong finals, well, hindi ko sure yun analysis ko lang yun, opinion ko yun, kaya huwag kayo magagalit kasi observer ako eh. Mahilig ako mag-analyze kung paano ba yung laro, sistema, ganito yung analysis ko dun eh. Well, gusto kasi nila na umabot ng game 7 kasi napupuno yung mga venue. Income yun eh. Business yan. Magigets yun. Business yan para sa PBA. Kaya gusto nila umabot ng game 7. Malamang yung commissioner kinausap yung dalawang team na paabutin niya ng game 7. Isipin mo, optaan na, binabangko. Sabi may injury. Ganuelas. Diba? Yung mga top caliber player nila, bigla na lang, si Castro, muntik din ma-injury. Isipin mo, sabi nga ni Chot, wala na kaming player. Diba? Nakakatawa. Nakakatawa panoorin yung PBA. Pero ganun yan eh, ganun sistema. May compromise siya na, game 7 para knockout game lang kayo. Parang ganun. Yung 1 to 6, bigayan na lang kayo. Game 7 kayo magpukpuan. Pag pumayag sila pareho, swak sa banga yun. Kaso nga lang, hindi mo alam kung kailan mamalasin sa bola eh. Yun yung disadvantage. Halimbawa, knockout game kayo, game 7.
minalas yung isang team sa bola. So, diba? Yun. Balik tayo doon sa pagkain. Ayun nga, sinasanay ko sila sa mga ano ko sa cooked food. Fresh, galing palengke, tapos cooked food. Ganun sinanay ng wife ko yung mga anak ko. Kaya walang selan yung mga yan. Kahit na sa mga tuhog-tuhog, kumakain yung mga yan. Mga kwek-kwek, mga ano. Pero yung kinakainan namin, alam namin malinis yung tinitinda. Hindi kami basta-basta kumakain kasi nga hepa, yung mga ganito, ganyan. Iniiwas ko rin sila sa ganun. Kaya once in a while lang din ko sila dinadala sa mga ganun. Mostly nasa bahay kami kumakain. Ayun, kagabi nagpares kami. O, diba, karinderya sa lunch, tapos dinner namin, pares. So, meron kasi nabibilan dito, lechon pares. Tapos 50 pesos lang. Isang order. Solve ka na nun. O, diba? O, kung 5 kayo, dito 50 lang. Na kung paborito ko sa kanila, yung toko at baboy nila. Ginawa akong pampo kagabi yung toko at baboy. Tapos kumain ako ng beef lechon lugaw with egg. O, diba? Yun ang dinner ko kagabi. Diba? Hindi mo iisipin o nakakalain eh. Beef lechon ha. With lugaw and egg. O. Simple pero rock. O siya, ayoko na makapagbulahan sa inyo. Salamat sa panonood. Keep safe. God bless. Always remember to smile. Have a great day. Iba na ang bayan.